Sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat. RMN, number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Mga kasama, oras sa buong kapuluan ng punto alas 6 na umaga. Tatak RMN. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang balitaan at talakayan na tunay na diretsahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Mga kasama, umaga. Bawal na bawal. Umaga tayo ngayon ng Huwebes 11 sa buwan ng Hunyo 2026. Kumusta po kayo? Umaasa po kami sana ho'y nasa mabuti kayong kalagayan, nasa maayos na pangangatawan. Ano man po yung ginagawa mga kasama sa umagang ito? Samahan po niyo kami sa isang buong oras ng ating programa. Straight to the point. Straight to the point hanggang 7 o'clock ng morning. Magkakarinigan po tayo siyempre. At tulad po ng dati, pag-uusapan pa rin natin mga napapanahong usapin, balita, mga kaganapan na dapat ninyong malaman. Straight to the point. Ating programa live na po napapakinggan dito po sa DXMY 90.9 FM sa Cotabato City, DXMY 90.9 FM sa Cotabato City mga kasama. Sa Facebook naman, live din tayo sa ating FB page, DXMY 90.9 Cotabato. Again, DXMY 90.9 Cotabato mga kasama. Pakilike and pakishare para updated sa mga ganapan sa loob at labas ng ating lokalidad. Straight to the point. Ating text line mga kasama bukas na po 0950-032-7332 0950-73 o 0950-032-7330 mga kasama. Weather report. Sa kalagayan po ng ating panahon mga kasama, update po tayo sa forecast po ng Pag-asa. Ang malaking bahagi pa rin po ng bansa ngayong araw. Magiging maulap o bahagyang maulap hanggang sa magiging maulap na rain o may mga isolated rain showers at thunderstorm. Ito ay dahil po sa umiiral na localized thunderstorm mga kasama. Asahan pa rin po yung mga flash flood o landslide sa mga panahong makakaranas tayo ng malakas na buhos ng ulan. Temperatura ngayong araw, yung minimum temperature natin 27.4 degrees Celsius, maximum aabot ng 34.3 degrees Celsius mga kasama. Straight to the point. Sunrise kanina 5:26 ng morning, lulubog siya 6:25 mamayang gabi. Straight to the point.
Mga kasama sa muli, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Kumusta? It's a Thursday, mga kasama, Huwebes, Kamis. Magandang morning, Radyo Manebs. Magandang morning, Sir Erwin. Mapia-mapita mga kasama yung ating pong text hotline na ulitin natin, 0950-032-7332. Kung may mga concern po kayo, ipadala na. Straight to the point. Ang dami pa rin mga usapin, daming mga balita, kaganapan, mga pangyayari mga kasama sa nakalipas na Straight to the point. 24 oras. Dito pa rin sa lubad-labas ng ating lokalidad. At mainit pa rin pinag-uusapan, Radyo Manebs, yung nagpapatuloy na search retrieval and ginawan para doon sa gagawing rehabilitation sa mga lugar na patuloy o na napektado ng nangyaring magnitude 7.8 na lindol. At habang lumilipas yung araw, Straight. ay nalalantad yung matinding epekto nito sa mga lugar na tinamaan, mga kasama. Straight to the point. Yung mga lugar na hindi agad nalaman yung situation nung unang mga araw, ngayon po unti-unti nang nalantad, Radyo Manebs. Matindi po yung mga naging epekto po nito. Straight. At yung pong mga kababayan po nating naka-experience ng hindi birong mga kaganapan, mga kasama. Straight to the point. Base po sa pinakahuling datos na nilabas, mga kasama, as of yesterday, binabanggit na yung bilang ng mga reported na nasawi ay tumaas na, mga kasama. Straight to the point. Sa pinakahuling datos na nilabas, To the point. yung bilang ng mga nasawi, Radyo Manebs, ay umakyat na ng 53. Kahapon, ilan yung binabagit natin? Nasa may 30? Straight. Ngayon, nadagdag ba? 53. Base po sa pinakahuling report na nilabas, mga kasama, Straight. nasa 53 na yung bilang ng fatalities. Straight to the point. Base po sa nilabas na ulat, samantalang yung bilang o sa nasabing bilang, sinasabing 43 yung nagmumula sa Soc-Sargent Region, mga kasama. Straight to the point. Sa Region 12, 43 yung nasawi dito, then 10 naman yung nagmumula po sa Davao Region. Straight to the point. Dami yun ito, mga kasama, and yung bilang ng missing umakit na ng 17 base po sa pinakahuling ulat na nilabas pa rin. Straight. And yung injured, umabot na, mga kasama, ng 487. Yung bilang ho ng injured, yung bilang ng mga taong apektado, tumaas na rin ho, nasa 149, 372 na rin po, mga kasama. Straight to the point. Ito, hindi lang ito sa Region 12, hindi lang sa Region 11, kasama na rin po rito, mga kasama, ang mula po sa Zamboanga Peninsula, kasama na rin po yung mula po sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Straight to the point. And yung bilang ng mga sinasabing nasa mga temporary shelter ngayon, Straight. mula po sa 57 different evacuation centers, mga kasama, umabot na sa 32,464. Straight to the point. And binabanggit ng NDRRMC, mga kasama, Straight to the point. nakapagpaabot na po ng 4.8 million worth ng food and non-food assistance para po sa mga apektadong mga pamilya. Straight to the point. Radyo Manebs, yung bilang ng mga naging biktima. And nakapagtala na rin po, mga kasama, ng matinding danyos dun sa sentro ng lindol, sa bahagi ng Maasim. Matindi po yung danyos na idinulot po ng nasabing lindol, mga kasama. And patuloy na bumubuhos, Radyo Manebs, yung tulong sa mga residente. Kahapon, yung dalawang pinakamataas na opisyalis ng ating bansa Straight to the point. ay nagtungo sa General Santos City. Yung presidente at vice presidente ay tinungo po yung nasabing lugar
para magpaabot ng tulong at ipaabot yung kanilang pakikisampatya sa mga apektadong mga residente ng nasabing lugar. Straight to the point. Bukod dyan, patuloy po yung tulong naman mula sa iba't ibang mga LGUs, mapamunisipyo man yan, mapasyudad man yan, mapaprobinsya man yan. Ano? Pinagkakalob na tulong sa mga residente ng mga apektadong lugar. Specifically, yung bahaging yan ng South Cotabato and Sarangani Province, mga kasama. At patuloy po yung pagtanggap din ng tulong. Pangangala po ng tulong. Ang Armen Foundation ay patuloy pong tumatanggap ng anumang tulong na pwede ho ninyong nais o pwede ninyong ipagkaloob sa mga apektado ng To the point. 7.8 magnitude na lindol, mga kasama itong araw ng Lunes. Straight to the Sa data ng DepEd, yung bilang ng mga apektadong mga eskwelahan mas tumaas na rin, Radyo Manep. straight. 1,462 na mga classroom yung nasira, mga kasama. Straight to the point. And still counting yan. Straight. Dahil nagpapatuloy po yung ginagawang assessment, lalo dun sa mga lugar na hindi pa o hirap mapasok, Radyo Maneb, Straight. ng validation team na inorganisa ng iba't ibang mga LGUs. Okay? Straight. Ilan lamang ho yan, mga kasama, sa mga usaping may kinalaman po sa Straight. epekto nitong lindol sa atin pong lugar. Straight to the point. Kakalungkot ho na insidente. Straight. Abangan po yung dagdag na mga information yan sa kabuuan ho ng ating programa. Straight to the point. Oras natin sa buong kapuluan. 6:30 na po ng umaga, mga kasama. Lipat tayo ng paksa, Radyo Maneb, sa mas iba pa mga lokal na mga usapin sa ating kapaligiran. Straight to the point. Maki-update tayo, mga kasama, dahil kahapon binabanggit Straight to the point. binabanggit, mga kasama, na naisumiti na Straight. or formal ng naisumiti, mga kasama, Straight. sa tanggapan ng COMELEC yung kanilang Straight. petisyon Straight. para kilalin bilang dominant party dito po sa papalapit na Bangsamoro First Parliamentary Election, Radyo Maneb. Straight. Yung ating tinutukoy, yung naging aksyon na ginawa po ng partido politikal na UBJP. Siguro mas maigi maki-update tayo ng mga significant information may kinalaman dito, Radyo Maneb. Nasa linya ng ating komunikasyon, mga kasama, siya rin pong nakatalagang MILF spokesperson at UBJP spokesperson, Engineer Muhajirin Ali. As usual po, sir, magandang umaga po. Nasa DXMA po kayo, kasama si Manager Sir Erwin Cabilbigan at Sabag po. Good morning po, Engineer Sir. Morning po, sir. Yes, magandang umaga po sa inyong lahat at sa ating tagapakinig. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opo. Maaari po bang pakisalaysay po sa amin ito pong binabanggit na dominant political party para sa nalalapit na eleksyon, ito pong UBJP na naghihintay po ng petisyon? Yeah, oo. Kahapon nga, no, pumunta kami sa COMELEC para mag-attend ng hearing, no, yung petition for the dominant party. No. Nandun din yung mga ilang partido na nag-apply din ng at nag-petition na rin kahapon nga ng hapon. Oo. Po. Engineer, sir, para dagdag information sa ating mga tagapakinig, ano pong importansya na yung isang partido politikal ay kikilalanin ng COMELEC bilang dominant majority political party, sir? Yeah. Based doon sa explanation po ng COMELEC kahapon and bank, no, at presided by the COMELEC chairman Garcia, may mga privileges po yung dominant political party, no, at ma-identify rin eventually yung dominant minority at saka yung mga dominant parties eventually. For instance, ang isa sa mga nabanggit ay pag ikaw ang dominant political party, yung transmission ng result ay kasama yung dominant political party. Simultaneous kasi yan na binibigay, for instance, during election. Aha, kung sa ginaganap na local and national election, parang may copy kayo, furnish Yes. kayo ng copy ng tawag niyo, election return, man tawag dyan, Engineer, sir?
Yes, yes. So, kasi electronic na tayo, so ito transmit nila 'yon online yung result. So kasama tayo pagka tayo yung nakakuha, kasama tayo makakapag-receive nun. Mhm. Yung pagtutukoy sa dominant party through application po ito, Engineer Sir, or identification po ng COMELEC, paano po yung setup? Yeah, meron tayong criteria na kung saan ay kailangan nating ma-comply yung criteria through a document provided by the COMELEC, no? Aha. Yun yung naisumiti natin kasama ng mga makikilahok nga sa eleksyon sa September. At nung naisumiti na natin ito lahat, na-schedule yung hearing kahapon. Okay. So hearing kahapon, ano naman po yung inaasahan po nyo after po nung nasabing hearing, Engineer Sir? Yeah, inaasahan natin na yung assessment at proseso ng COMELEC after receiving all the documents at naimbita yung mga political parties, ilalabas nila yung resulta in the next couple of weeks malamang for this. So in short, hindi lang po yung partido po nyo yung naroon kahapon, kundi represented lahat po ng political parties na nais pong maging dominant political party rin para po sa first parliamentary election, naroon po kahapon, sir. Yes, naroon kahapon sila, no, yung mga nag-manifest ng interest para mag-apply nito ay nandoon po kahapon sa COMELEC. Sa panig po ninyo, sino po yung mga kasamaan po nyo, nakasama po ninyo para daluhan yung pong nasabing hearing, Engineer Sir? Yung ilan sa nandoon kahapon ay yung BAPA, si no less than si Bapa Musang nandoon, ang abogado niya, and then yung BFP nandoon din, nakita namin ang Poro Ako, ano po ba yun iba, Bes, yun yung mga umabot kami yata, kung hindi ako nagkakamali, nasa 10 na political party or 10 or 11 political parties na nandoon kahapon. Aha. So, ano po yung pahayag ng Commission on Election? Ilan po ba yung tutukuyin po nila o bibigyan po ng pagkilala bilang dominant party? Isa lang po ba or more than, Engineer Sir? Iisa lang yung dominant political, and then isang dominant minority, dominant majority, and then isang dominant minority. And then kasi kukunting political party lang yan. Usually sa national may 10 majority party yata na tinutukoy aside from the dominant majority at saka dominant minority. With this, ano po yung expectation po ng partido po ninyo? Yeah, we're expecting na we will be able to avail of that. Malaki naman yung confident natin na we were able to comply the 3 criteria na nailatag ng COMELEC para ma-avail yan. Sir, kung mamarapatin po ninyo, binabagit kayo 3 kriteria na inilatag ho ng COMELEC. Pwede po bang malaman ng ating mga kababayan, sir? Ano po ito? Yeah, yung mga criteria, unang-una, criteria on the list of nominees na meron yung partido kasama lahat yung district candidates including the sectoral candidates. That's the first criteria. Kung ilan lahat yun. Pangalawa ay yung number of municipal and city chapters na meron ang isang partido. May mga numerical points ito. Halimbawa, ang BARMSA ngayon ay may 108 municipalities and 3 cities. Meron ba yung political party mo nun, no? 108 plus 3. And then lastly, yung women candidates mo within the party. So, ilan lahat yung women candidates mo within the party. So sa panig niyo, optimistic po kayo na papalarin kayo, maibigay po sa inyo yung pagiging dominant party, Engineer Sir? Yeah, we're optimistic and we're confident on that. Inshallah, makakuha po sana namin. Depende sa magiging resulta ng proseso na gagawin ng COMELEC.
Opo, malinaw. Sa kabilang banda po, Sir Engineer, may mga developments pa rin no, marami sa Moro Islamic Liberation Front. Itong mga itinalagang mga posisyon no, ng mga bawat base commanders and mga front commanders na umahalili ngayon bilang commanders. Opo. Any update po dito, Sir Engineer? Yeah, tulad nung nabanggit din ho na ko last time, no? Maliban doon sa initial na naipalabas na appointment doon sa tinalagang OICs na mga base commander at yung mga base commands affected by the policy statement ay nakapag-identify na rin nung kasunod nun, no? At nabanggit na rin yung mga individuals during the emergency expanded central committee meeting recently. Opo. Maaari bang, kung sa inyo pong data, Sir Engineer, maaari bang malaman, mabanggit kung sino-sino po ito silang mga designated OICs and mga humahalili sa mga nasabing posisyon, no? Yeah, yung hindi ko memorize, no, but we have the list. No? The moment I could have the copy of it, inshallah we will be able to inform the public, no, regarding the said development. But nakita natin doon, no, maliban doon nata sa naunang 7 na mga base command ay katulad halimbawa nung sa front command ni ng Central Mindanao, mukhang si Abbas Kudan din yung naging OIC na. At yung mga ilan pang mga base command, no, nakita na rin natin sa Facebook yung 108 ay kinongkurrent ni Jack Abbas, ni MP Jack Abbas. So ilan ito sa mga development natin dahil apektado yung mga base command at front command. Nagtalaga tayo ng OIC for this. Base po sa nilabas na unang ulat, sir, nasa 7, 128, meron pang 105, 118, 108, 104. Yan yung nauna. Yan po yung nauna, no? 128, 105, 106, 118. Ibig sabihin may mga kasunod pa po ito, sir. May mga kasunod po, may kasunod pa. Meron hong kasunod dyan. No? May kasunod dyan dahil yun na nga, binerify ng maayos kung sino-sino yon. Kailangan mayroon tayong confirmation at concrete evidence halimbawa para maging subject sila nung policy statement at eventually mag-i-issue ng appointment for OIC for the said base command. Based po sa paunang information na meron po kayo, ilan pa yung mga itatalaga na mga OICs engineer? Hindi ko lang kabisado yung exact number, no? But may kasunod nga yung naunang 7 ata, yung nauna kung hindi ako nagkakamali. Yeah. Okay. Opo. With this development, ano po yung mensahe po nais yung iparating sa ating po mga kababayan? Maaring meron pong nalito, nagtataka, ano po yung nais po yung iparating sa kanila, engineer? Yeah, ito naman ay kasama doon sa continuous na effort ng ating organization, ng Moro Islamic Liberation Front to strengthen the organization at i-consolidate po, especially yung filling up of vacancies ng mga positions, hindi lang sa BIAF, kahit na sa Central Committee and even the political organs, no, nung More Islamic Liberation Front, no. Rest assured na yung mga kasamahan po natin ay intact po sila lahat at ito ay hindi ho dapat tayo mag-worry, no, with regards to this at i-remind din natin yung ating constituency na validate po kung sakaling may mga information silang ma-receive at sa tingin nila ay confusing, dahil yun naman ho ang pinaka-safe na gawin, no. Alam naman natin na kung social media lang pag-usapan again, no,
maraming mga bagay na nandyan na intentionally yung iilan dyan ay talagang ginagawa nila to sow confusion sa ating mamamayan. But on our part, we will be updating continuously the public with regards to this more Islamic Liberation Frontman na concern or even the United Bangsamoro Justice Party. Ayun, malinaw po. Sir Engineer Ali, maraming salamat po sa oras impormasyon na inyo pong ibinahagi sa amin pong o sa ating pong mga tagapakinig. Maraming salamat po. Good morning po. Yes, maraming salamat. Magandang umaga po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahat ng tanong, straight to the point. Yan po mga kasama, si Engineer Muhajirin Ali, ang spokesperson ng UBJP at MILF. Dalawang bagay na pag-usapan doon sa kanilang aplikasyon. Kahapon pala yung hearing sa pagnanais po nilang maging dominant. Oo, yun pala Dalawa lang yung, yung binabanggit, sir. yun pala yung significance doon. Pag dominant political party ka, Straight. may automatic copy ka nung mga election return, Radyo Manay. Mabilis. To the point. Yun yung mga sa local national, Straight. To the point. sa partido, nakakapagsagawa sila ng sarili ng quick count. Straight. Yung importansya na mamonitor nila yung mga pumapasok na boto sa bawat presinto ng iba't ibang mga lugar. Straight. Para yung kahalaga nun, pag nakatukuyin ka ng COMELEC bilang dominant political party. Dalawa yung binabanggit dominant majority and minority. Minority party. Straight. Yun. So isa lang. Sino kaya sa mga political parties natin yung tutukuyin po ng Commission ng Election? May tatlong panuntunan binabanggit. Straight. So, antayin natin sino po sa mga ito yung tutukuyin. Kahapon, represented 11 political parties yung binabanggit na dumalo sa nasabing hearing. Binabanggit maliban sa UBJP, BFP, BAPA, Straight. ito yung iba binabanggit Moro ako. Marami, best others. party. Oo. Marami. 11 political parties yung nasa naturang hearing, mga kasama. Naghihintay sila. Sino yung magiging majority at minority. Straight. Sana, yung majority, isang majority lang. Huwag na yung magiging dalawang. May pro tempore at majority. Pangit yun Ano yan? 12 plus 1? No? Straight. Kaya iba mga bata, tatanungin namin, 11 plus 1. Ilan bang sagot? 13? 13. Parang bago yun Hindi ko yun napadaanan sa mula kinder, To the point. elementary, high school, college. Wala. Kahit sa Arabic, wala rin. To the point. Sigwi lang naman kami. Ha? Straight. Para... Sige, oras natin mga kasama sa buong kapuluan. Alas 6:29 na ho ng umaga. Tatak RMN. This time check is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. This time check is brought to you by Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti
puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ahoy! Kidney care time! Perhesyo ning magpadialysis gasto kaayo. Maayo na lang niya ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care? Ako si Loloy taga Danau, 50 ang edad. Tulo na kabuan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care. Nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Tang ganado na na na. Made with real fruit extracts na ay refreshing fruity flavor. Let's get refreshingly real with Tang. Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo. Ako nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat. It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana. Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab quality yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Bangon tayo, shift na ako. Future supervisor ako. Nescafe Classic Stick ang kape ko. Mahirap man maging cashier, lalaban pa rin ako. Yan si Dan at 6 a.m. dahil araw-araw siya umiinom ng Nescafe Classic. Subok, 100% puro at natural. Galing, Dan! Mag Nescafe Classic araw-araw. Pinakamasarap na black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI. Mag Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan, abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the certified energy booster and libido enhancer. Mega Man. Ito ay FDA approved. Mabibili lang sa mga butika. Lumalabas ang aming pagkalalaki at merong magagandang mga babae. Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my client. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique! Max Alaga, Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Radyo mo nationwide. Oras mga kasama sa buong kapuluan, tatak alas 6:36 ng umaga. Tatak RMN. Straight to the point. Lahat ng Tuloy mga kasama sa ating programa. Today is Thursday, 11 sa buwan ng Hunyo 2026. Straight to the
Holiday pala bukas sa Radyo Manabs. Ano ba bukas? Oo. Independence Independence Day. Day. Kaya pala ang dami kong nakikitang mga flag sa bawat lansangan natin dito sa city. Bukas na rin yung kick-off ng mga activities sa Cotabato City inline sa araw ng Cotabato Celebration. Uy, next week na pala. Oo, sa 20 na pala yung araw ng Cotabato Celebration po natin. Then, may mga information din na on 16th ay tawag ito, Muslim holiday. Amunjirid. 16. Oo, sa 16. Yan ay yung nilabas na pahayag ng NCMF. Pero ito'y base doon sa Muslim Mindanao Act Radyo Manabs, yung holiday declaration. Pero base sa umiiral na holiday declaration naman sa Bangsamoro Region. Yan yung special working holiday. Oo, special working holiday. Magtatrabaho tayo ng special. In short, yung mga sasaklawin po ng holiday declaration, yung mga lugar sa Mindanao outside ng Bangsamoro Region. Holiday po kayo sa araw na non-working holiday ho yan. Tulad ng ano yan, siya, Soc Sargent, North Cotabato, Davao, yan. Kasali na rin sila. Pero yung sa Bangsamoro Region, deklarado po yan bilang special working holiday. Doon sa Bangsamoro Autonomy Act holiday declaration, mga kasama. May pasok tayo on 16th day of June, mga kasama. Okay, malinaw yan. Pero bukas, nationwide Radyo Manabs, walang pasok. Holiday. No, magiging busy yung iba't ibang mga LGU sa pag-offer ng mga bulaklak sa bantayog ni Dr. Jose Rizal. Sige, tuloy tayo sa ating pong programa ngayong umaga ng Huwebes. Magandang morning muna. Sa ating mga viewers, si Keizal, kanina pa yung PM niya eh. Morning, sir. Binabati niya yung mga baklas, mga bumabaklas. Baklas pati Basketball Association of the Philippines. Good morning, sabi ni Sir Keizal. Magandang umaga rin kay Ray Molina ng makilala. Si Hadja Nor Sanday, good morning din. Bay umukol sa Middimbangwaya, si Sermon, good morning. Ng Pikit, si Irene Katilok, good morning po. Pinabati ko po ng belated happy 46th birthday sa branch manager ng Perfect Image na si Daisy Lu. Hindi Daisy Mangod. Hindi naman Daisy Mangod Daisy Lu, ang pagbati mula sa mga staff ng mga staff ninyo. Thank you very much. Happy birthday. Happy birthday rin pala kay Sir John de Cañabano ngayong araw na ito. Oy, happy birthday. Happy birthday po, sir. Krima Singkot, good morning. Si Bensar Sangwan, good morning. Si Sumulod Umanya Sinsin, good morning. Ainsar Salik Adam, good morning ng Doha, Qatar. Si Mads Amba, good morning. Hadja City Norma, good morning. Si Amada Lumpan, good morning. Si Sir Margani Gumander, watching from Cotabato, Darussalam College. At bukas na ba kayo, sir, ng pasukan? Siyempre. Next week pa? Pasok na yan sila. Bukas na yan sila, sir. Si Faris Abdul Rahman Impal, good morning din ng Upper Taviran, Kabuntalan, MDN. Kahapon nga pala mayroong pinalabas na ruling yung Supreme Court Radyo Manabs. Oo. Ito'y base doon sa petisyon na isinumiti ng isang nagpapakilalang John Barry Tayam. Kung saan sa ruling ng Supreme Court, mga kasama, isinantawi ang petisyon ni John Barry Tayam dahil po sa lack of legal standing o kawalan ng karapatang mag-demand. Yung pasya ng Korte Suprema na nabigo si Tayam na patunayang siya ay nagtamo o nasa napipintong panganib na magtamo ng anumang direktang pinsala mula sa mga aksyon na kanyang kino-question. Ano yung kino-question nitong nasabing individual? Kanyang hiniling na ideklarang isang valid quorum ang presensya ng 12 senador sa sesyon ng 20th Congress noong June 3, 2026. Ano ba yung nangyari noong June 3, Radyo Manabs?
Yun yung quorum na binabanggit. Yan na rin yung 11 parating. plus 1. 11 plus 1. Yung 11 plus 1. Yung 12 naging quorum na. At nag-elect sila ng pro tempore. Sa pagbabasa-basa kasi natin kasamang Sir Erwin sa mga legal expert kasi talagang nagugulang pa rin tayo. Ang talong lang kasi dito, ang ini-insist ng new majority, valid yung kanilang ginawang quorum. According sa Avellino versus Cuenca. Talagang... Pero attorney, kasi go ahead, attorney. Hindi kasi nila kinukwento kasamang Sir Erwin kung ano yung nangyari. Pero based sa based sa mga legal expert pa rin, nung case ni Avellino versus Cuenca, may session na nang nangyari. And then nag-walk out yung mas marami. Hindi yung 11. Hindi 11. Nag-walk out kaya tang naiwan 12. So ipinagpatuloy pa rin kaya naging nasabing quorum. So valid yung ginawang nila. Ginawang agenda nila, yung quorum. Pagtalakay. Samantalang itong new majority na umaacting na mga sila yung majority ngayon, walang nangyaring session. Kasi nga idineclare na noong June 3 na magbabalik pa lamang yung session, yung business transaction sa July. Sa July, pero hindi kasali yung mga pagdinig sa mga bawat committee chairmanship. Dahil noong June 3, yung kanina i-declare na bakante lahat yung mga chairmanship. So yun yung lahat ng posisyon. Pinag-aawayan, pinag-didiscussion, debate ngayon kung valid ba talaga sila. Pero kahapon, meron ng statement din yung commission o yung Supreme Court pala. So hintayin natin kung ano pa yung idadagdag ng commission ng Supreme Court. Ano kaya yung magiging reaksyon naman? May kinalaman rito sa development na ito mga kasama. Sa totoo lang talaga, masasabi lang natin, Diyos ko Lord, tabang. Buti na lang nag-ceasefire ngayon dahil sa mga kaganapan dito sa Mindanao. Kasi kung sabi hindi, nila, mahiya naman kayo. Sabi nila kasamang Sir Erwin, dapat nang pansinin yung mga nasa lanta ng sakuna dito sa Mindanao. Maigi, nag-ceasefire sila. Kung hindi, maraming sisigaw. Mahiya naman kayo. Tumigil muna kayo dyan. Dami nang nasa lanta ng lindol sa Mindanao. Iyan pa yung uunahin nyo. Mabuti naman. At kahit paano, nakaramdam. At least. Oo, at least. Yung focus ngayon, paano tayo makatulong doon po sa South Cotabato, Sarangani Province, sa Davao Region o mga lugar dito po sa Mindanao na naapektuhan ho ng lindol. Pero parang bababa lang sila kasamang Sir Erwin sa Soxargen lang. Ang Davao parang wala pa, pag-iisipan pa. Ayaw nila puntahan? Oo. Mayaman naman kasi ang Davao Sige, lipat tayo ng paksa kahapon. Dito sa atin sa Cotabato City. Nag-viral yung isang video, Radyo Manebs, ng... Fun-run. Fun-run ba yun? Fun-run ng mga sabungero. may nakita doon, parang may uniforme ba yun? Anong klaseng uniforme yun? Nakuha doon sa video. Sige nga, alamin natin anong information dito ng ating Cotabato City Police Office. Sinasabing sabungan daw po ito, illegal na sabungan ito. Nasa linya ng ating komunikasyon mga kasama, si Ma'am Police Lieutenant Rosel Evangelista. Magandang morning po, Ma'am Evangelista. Sa DXMA po, si Manager Sir Erwin Cabilbigan at Sabang po. Good morning po, Sir Ed and Sir Erwin at sa lahat po na nakikinig. Magandang umaga. Opo, nagkaroon po ng fund run kahapon pero sa bungero mga dito ma'am, mga suspetsado. Any information po na natanggap ng inyong tanggapan ma'am? Yes, Sir Ed, for information, tama po kayo, may hinuli po na in violation po ng PD 449. As amended po ng PD 1606, yun po yung tinatawag na illegal catfighting, wherein dalawa po yung nahuli natin, where allegedly isa pong 30 years old, lalaki, may asawa, college graduate with at residente po ng Bagua Mother Barangay, Cotabato City, as well as po isa pong 56 years old, lalaki, may asawa, jobless po ito, at residente po ito ng Rosary Heights, Cotabato City, wherein isinagawa po ito yung paghuli mga bandang 3 p.m. po ng kahapon nga po,
wherein ito po'y ginawa ng CIU po natin ng CCO personnel, led po ni Major Election po na together po yan ng Police Station 2 sa pamamahala po ni Police Major Alfonso, and nagkandak sila ng operation against sa tinatawag nating illegal gambling, which is particularly illegal cat fighting. Locally tinatawag nating topada, dyan sa Puro Kapatagan, Rosary Heights 7, Cotabato City. At yun po, naka-report po tayo na nakahuli at may nakuha ding mga evidences ating mga paghuli ng ating mga kasamahan pong personnel. Opo, yung pong patupadaan na binabanggit, ma'am, ano ito siya, ma'am? Matagal na ba ito siyang nagpapatupada dyan? As of per information, Sir Ed, wala pa akong idea na matagal na ba yan dyan, but since it is conducted by means of operation, malamang baka nangyayari na, but ito po yung saging subject sa investigation natin. Opo. Yung mga ebidensya doon na nakuha, ma'am, yung binabanggit, manok, ano ba ito siya, ma'am? Pawakan? Ano ba yung klaseng sabong yung ginawa nila doon, ma'am? Ang nakalagay lang kasi sa atin dito yung initial report, dalawang fighting cock, hindi na kung anong klaseng basta fighting cock po yun, na nahuli rin pong improvised arena mark. Meron din pong nahuling mga pieces of bet money na 1,000 na genuine peso talaga. So ito yung nakuha in the position during the conduct, and it was during the confiscation po, mayroong inventory, may kasama po tayong taga-barangay rin po. I don't know kung napanood po yung mga kumalat na video online kahapon, Lieutenant Ma'am. Ayon sa video, Sir Erwin, honestly, hindi ko pa nakikita yung video na kumakalat po. Dahil base sa video, I don't know, ano yung pananaw rito ng ating mga otoridad, particularly nagsagawa ng operation. Meron kasing dalawang parang nakasuot ng Army? uniforme. I don't know kung anong unit ito, sa PNP ba, sa Army, sa CAFGO, o may mga college student po ba nagsusuot pa ng mga ganitong klase mga uniforme, Lieutenant Ma'am? In regards po doon, Sir Erwin, in my own, sakaling akong tatanungin nyo, in my own perception regarding sa nasabing video, wherein hindi ko pa nakikita. Kung if in case lang, allegedly natin, may naka-uniforme, ito po yung magiging subject pa ng investigation natin. If meron bang involved ng mga uniform personnel or other unit na nakikipaglaro rin kasama doon, it would be pag nalalaman po kasi yan ng PNP as well as ng ating CCP, solid zero tolerance po tayo sa mga ganong klaseng ginagawa ng ating mga kapulisan. Mayroon pong kaukulan din pong ibang magiging kaso against mga personnel, lalo na gano'n na naka-uniform. If yan ba talagang personnel ng anong unit or talaga bang personnel ng unit, police ba talaga o hindi? Kung police naman, mayroon po yan both criminal and administrative case na kakaharapin sa ating organisasyon. We understand naman gumugulong po yung investigation dito ng atin pong PNP. Yung sabungan, fully established na klase ng sabungan po ito, Lieutenant Ma'am, base po sa information po ninyo? Sir Erwin? Yung sabungan na tinukoy kung saan ginawa yung pagsasabong, established po ba? Ibig sabihin, may bahay, may mga upuan, yung typical na sabungan nakikita ho natin? As of my information, wala po akong kung established, but as napagkita natin through parang meron na kasing
na parang itong fixed na ba, yung mayroong ginawa kasi mayroon pong na-submit sa atin na picture, no? But eventually, tanongin natin ito sa investigator kung it is a fixed ba or bago lang na fix, ano? So, yun po, sir. Ayun, okay. Para po magkaroon ng idea po ating mga kababayan, ano yung sabungan na illegal na ituturing and paano siya magiging legal? Para may idea sila, baka yung kababayan natin, inakalang yung nakikita nila sa paligid na may sabungan, akala na illegal. So, paano ito ituturing na illegal na uri ng sabungan na Lieutenant Ma'am? Mga panuntunan po nito. Yes, Sir Erwin, yung illegal po, laban sa legal na cockfight dito sa atin sa Pilipinas, ina-allow naman po nila natin yan, no? But it is allowed under strict regulation po talaga, no? Yung fight dapat ng ganitong sinasabi nating sabong ay should be licensed cockpit po, no? Specifically, nagkakaroon lang po ng license ang cockpit kapag Sunday, legal holidays, yan, pinapayagan po yan, no? Sunday, legal holidays, and local fiesta po, no? And wherein ito'y dapat ng permit na ini-issue po ng ating lokal na pamalaan o local government, ano? So kung wala naman po outside of that sa specific days na sinasabi natin, it could be magiging illegal po, and as well as kapag wala pong lalo-lalo ng permit sa ating LGU, no? So it would be considered as illegal po na cockfighting, Sir Erwin, no? So yun po yung dapat nating isipin na it should be a guided with permit on LGU. And then as well as in special days po, hindi po pwedeng araw, anytime and any day na gusto ninyo. May specific na pinipermit po din tayo na days and occasions. So, ano po yung guidance, advice po ninyo sa mga kabayan mo nating mahilig sa sabong o sabihin natin mga sabongero, Lieutenant Ma'am, para hindi po sila malagay sa alanganin dahil po sa pagkahilig po nila sa sabong? Sir Erwin, ito lang po yung abatid naman natin, ano, kasi nga ang Pilipino po talaga sadyang mahilig din, no? Marami ring mahilig sa pagsasabong. But gawain po natin na legal yung ating nagiging hobby ba yan o nagiging vision natin, ano? So gawain po natin legal, ano? Sumunod po tayo sa ano po yung sinasabi ng ating batas na ano at kailan tayo dapat mag-involve sa sabong, no? So kung ito is labas sa batas natin, yan na po yung nasasabi natin illegal, no? So always be reminded po tayo kapag nag-join po tayo o sumali po tayo o makipag-laro po tayo during a cockfighting, ano, alamin po natin kung ito ba may permiso, no, sa ating lokal na pamahalaan, no? So always alalahanin po natin, ito ba'y ginawa o binuo itong paggagawa ng sabong na legal. So kung ito ay wala po, hindi po ginawa o during local fiestas, ano, or yung may usually Sundays, ano, ito po yung magiging illegal po, no? And it will be subject also for a case at maaari po kayong makulong po sa ganitong pagkakataon po. So, dapat po alamin lang po natin na kung legal ba yung sinasalihan natin na sabong, no? Sige, panghuli na lang siguro ma'am, bukas na po gaganapin yung may magkakaroon ng close road bukas dito sa Cotabato City. Rerouting yata yung binabanggit ma'am. Ano po yung mga guidelines po, advisory ng CCPO dito ma'am? Yes, sir. Tomorrow kung may special event tayo, if in case mayroon pong pinapatupad yung ating CPTMC as well as the PE po natin, ano, please be guided na lang po, ano, sumunod po tayo sa mga patakaran, and as well as mayroon naman pong mag-aalalay sa atin in case mayroon po tayong mga recruiting, ano, sa ating daanan po. Sige. Lieutenant Ma'am, kami nagpapasalamat ng marami sa oras, information po na ibinahagi po ninyo sa ating mga tagapakinig ngayong umaga, Ma'am. Salamat po ng marami. Maraming salamat po, Sir Erwin and Sir Ed. Mabuhay po kayo. Thank you very much po. Lahat ng tanong, straight to the point.
Mga kasama, si Ma'am Police Lieutenant Rochelle Evangelista. Kaugnay, una, yung pong tupadahan dyan po sa Rosarite 7. Maingat po kayo lalo sa mga men in uniform natin. Ingat po kayo sa pagpunta sa mga sabungan at naka-uniforme. Doon natin binabanggit na yung nakuha sa video ano bang tawag sa uniforme ng men in uniform? Kaki? Kaki ang tawag dyan? Hindi ko rin alam siya. Green, parang green. Camouflage, parang ganun. Army green, ganun. Kasi dun sa video kasi na kumalat, yung pangmaba niya, long pants, pangitaas, green. Nakaboots pa Nakaboots. And then yung isa naman, parang may hawak-hawak pang Kevlar ba yun? Kevlar o... Maingat to kayo mga men in uniform natin sa pagpunta sa mga sabungan at illegal na sabungan yan. Baka at stake yung inyong career. Sa mga comment section ka natin, sabi lang nila, dumanam sila. At saka sa mga mahilig sa sabong, make sure na yung pinupuntahan po yung sabungan ay legal. Alam natin kung ano yung excitement, Radyo Manibs, pag ikaw, pag mahilig ka sa sabong, nakikita mo yung manok mo na magandang lumaban, nag-i-enjoy ka talaga. Correct. Pero kung yung pinuntahan mo, illegal na sabungan, nako, sayang. Yung enjoyment na yan, baka maputol pag matsambahan mo kayo, maisumbong mo kayo at magkaroon ng habulan. Worst is mahuli ho kayo. Ingat ho kayo. Never engage sa mga illegal na uri ng sabong. Sabi nga ni Ma'am Evangelista, yung sabong, yung legal, nasa isang sabungan talaga. Identified sabungan. May lisensya ho yan. May permit to operate. Usually, ginagawa yung sabong weekend. Saturday, Sunday, or kung may mga fiesta. May mga barangay kasi na pag upcoming yung fiesta nila, may mga... Sabong-sabong. Nire-request silang permit. I understand, dumaraan pa yun sa Sangguniang Panlungsod. Para magkaroon ng special permit para sa sabong. In relation sa papalapit nilang fiesta celebration. Yun lang, ingat lang tayo. Ingat lang ho kayo sa mga mahilig sa sabong. Mahirap na lang. Uso yung video ngayon. Para hindi kayo majakpatan. Sige, report tayo mga kasama. Kaugnay ng 67 araw ng Cotabato mga kasama, itatampok ang PET Summit. Sa detalye ng balita, Radyo Man Daisy Mangod. DXMY RMN Report. Bilang bahagi ng pagtataguyod ng responsableng pag-aalaga ng hayop at palakasin ang kamalayan ng publiko sa animal welfare, nakatakdang magsagawa ng Pet Summit ang Office of City Veterinarian Cotabato City. Ayon kay City Veterinarian Robert Malcontento, isa ang Pet Summit sa mga pangunahing aktibidad na inihanda para sa selebrasyon ng 67th araw ng Cotabato. Magsisimula ang aktibidad alas 8 ng umaga sa People's Palace Gymnasium sa June 13, 2026. Mayroong pagbabakuna sa mga alagang hayop, seminar sa responsableng pet ownership at pangangalaga sa kalusugan ng mga aso at pusa. Magkakaroon din ng libreng veterinary consultation at pet adoption drive at iba pa. Ang Office of the City Veterinarian, City Government of Cotabato ay nag-invite po sa inyo sa gaganaping 3rd Mayor Bruce Matabalaw Pet Summit na gaganapin ngayong araw ng Sabado, June 13 sa People's Palace Gymnasium. Meron po tayong activity na gagawin, meron po anti-rabies vaccination, anti-parasitic treatment, deworming, at meron po tayong libreng kapon sa male cats, 67 heads po yung slot natin na inihanda. And meron po tayong freebies na ibibigay. Sa first 150 na dadalo, meron po tayong libreng mga freebies na ibibigay tulad ng shampoo, cat food, dog foods, vitamins, at mga sabon. At sa bandang hapon, meron po tayong gaganapin na pet show. Ang Mindanao Pet Society po ay magdadala ng kanilang mga exotic animals sa nai-exhibit. Pasiklase po ang exotic animals tulad ng black dragon, red tortoise, sulcata tortoise, tarantula, scorpion, iguana, bearded dragon, Burmese python, king snake, milk snake, at marami pang iba. Ang tinig ni City Veterinarian Robert Malcontento, ang Pet Summit ay kinikilalang mahalagang pagtitipon ng mga pet owner, veterinaryo at animal welfare groups upang mapalakas ang komunidad ng mga mahilig sa hayop.
Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyo Man Daisy Mangud, Tatak RMN. Radyo mo? Maraming salamat, Radyoman Daisy. Samantala, si Vice President Sara Duterte bumisita kahapon dito sa Cotabato City. Sa detalye ng balita, Radyoman Maestro Rahim Bansao. DXMY. Tatak RMN Report. Mainit na sinalubong ng Cotabateño si Vice President Inday Sara Duterte Capio sa kanyang pagbisita sa Cotabato City kahapon na. Sa kanyang pagdating, namahagi ang ikalawang pangulo ng mga food packs bilang tulong sa mga residente na apektuhan ng lindol kamakailan sa lugar. Pinasalamatan naman ni BP Sara ang mamamayan sa patuloy na suporta at tiwala sa kanya. Gayon din ang mainit na pagtanggap na ipinakita ng maraming bangsamoro. Ipinaabot din ng Vice Presidente ang pagbati ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mamamayan ng Bangsamoro matapos niyang mabisita ang kanyang ama kamakailan na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw sa inyong lahat. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Una po, ang pagpapasalamat natin kay Allah sa Diyos na ibinigay sa atin itong araw na ito para po tayo ay makapagbigay ng rice, food bags para sa mga kababayan natin dito sa Cotabato. Ang susunod na pagpapasalamat ay sa ating barangay kapitana, si Zara, sa kanyang tulong para po mabuo ang ating programa ngayong umaga. Susunod na pagpapasalamat po ay para sa ating mga OVP partners and supporters dito sa OVP Farm Satellite Office dahil tumutulong sila lagi para sa ating mga kababayan at sinusuportahan ang mga proyekto at programa ng Office of the Vice President. Maraming salamat sa inyong lahat. At ang susunod na pagpapasalamat ay mula po sa akin para sa aking mga kasamahan sa Office of the Vice President Satellite Office BARM, SO. Nagpapasalamat ako sa kanila. Sila po yung nag-organisa, naghanda at gumising ng maaga para mabuo at masagawa ang programa natin ngayong umaga. Sila po ay pinangungunahan ni Pong Abbas, ni Zuhaira Abbas. Maraming salamat sa inyo. At ang susunod na pagpapasalamat ay mula po sa akin para sa inyong lahat, mga kababayan namin dito sa Cotabato City, sa BARM, sa inyong patuloy na suporta at pagtitiwala sa akin at sa aking mga kasamahan sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Kahit madami kaming mga pinagdadaanan ng mga problema, ng mga issue, ng mga challenges, pero nandyan pa rin kayo sumusuporta at nagtitiwala sa amin. Maraming salamat. Susunod na pagpapasalamat po ay mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kamakailan lang po ay bumisita ako sa kanya doon sa The Hague, Netherlands noong buwan ng Mayo. At lagi niyang sinasabi kapag kami ay nag-uusap, ako ay bumibisita doon sa kulungan na ipaabot sa inyong lahat ang taus-puso niyang pagpapasalamat sa 6 na taon na suporta ninyo sa kanyang administrasyon. At syempre, ang inyong pagdarasal na siya ay makauwi na dito sa ating pinakamamahal na bayan. Maraming Ang tinig ni BP Sara, kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahi Bansao Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Maraming salamat, Radyoman Maestro. Samantala, liquor ban dyan sa Buluan, sa Maguindanao del Sur. Pinaigting detalye ng balita, Radyoman Juldi Mapalaw. DXMY. Tatak RMN Report. Tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng lokal na pamahalaan ng Buluan, Maguindanao del Sur sa kanilang ordinansa laban sa pagbebenta at pag-inom ng nagkalalasing na inumin kasabay ng pinaigting na operasyon ng mga otoridad katuwang ang LGU laban sa mga lumalabag sa nasabing patakaran. Ayon kay Vice Mayor Dato Jazir Mangudadato, may mga naaresto ng manong lasing tulad ng sa Barangay Popol ng naturang bayan kabilang ang insidente na nangyari bandang alas 11 ng umaga na agad na isinailalim sa kaukulang aksyon bilang bahagi ng pagpapatupad sa
sa naturang ordinansa. Paalala naman ng LGU na may kakibat na multa, posibleng pagkakakulong at iba pang mga parusa ang sinumang lalabag, kabilang ang mga tindahan na patuloy na magbebenta ng alak sa kabila ng babala at umiiral na regulasyon sa kanilang nasasakupan. Tuloy-tuloy pa rin yung ating pagkahapon. Meron nung nahuli kahapon doon sa Barangay Pupul, 11 a.m. ng umaga, aga-aga. So yun nga, pinahuli natin. Tuloy-tuloy pa rin yung paghuhuli natin doon sa mga nagbebenta ng alak. So ito naman ay local government unit ordinansa na kailangan nilang sundin at hindi dapat salungatin dahil ito ay batas. So, ginawa natin itong batas na ito upang hindi lang disiplinahin yung ating mga kababayan, kundi disiplinahin nila yung kanilang mga sarili. Dahil alam naman ho natin dito sa ating mga bayan, lalo na sa Maguindanao, ay pag ito ay yung alak ay nainom, no? Minsan yung ugali ng mga taga dito sa amin ay nagbabago at hindi nila nakokontrol yung kanilang mga sarili. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Man Julie Mapalao, Tatak RMN. Straight to the point. Salamat sa mga report. Straight to the point. Wala na, pahabol tayo doon. Si Jaime Ignacio, good morning. Mapia Mapita, si Farid, Good Abdurrahman morning. Impal, good morning. Straight. Paalam na po kami mga kasama. Today is Thursday, Huwebes, 11 sa buwan ng Hunyo 2026. Kami yung mga radyoman, o sa kanila po ng mga partners natin sa Master Control, Chief Alvin Castillon, sa digital, Gino Ricardo Madamba Jr., ating coordinator Radyoman Maestro Rahib Bansa. Kami yung nakasama, Radyoman F. Sabang, At Radyoman Erwin Kabelbigan, Tatak Armen. Straight to the point.